gamot na pinapasok sa aking dextrose para ako po ay makemo. At loobin ng Diyos na sa ikadalawang linggo namin dito, pang 14 days, bukas ay makalabas na ako. At next na balik namin dito after 3 weeks, at ito ay gagawin sa loob ng 6 na sesyon. At nawa sa 6 na sesyon na gagawin, ang Diyos ang siyang magpuno ng lahat ng aking kakulangan at gumamit siya ng mga tao na may mabuting kalooban para kami ay matulungan dito sa naturang gamutan. At salamat din po sa ating mahal na Gobernador Dong Padilla na siya po ang nag-sponsor sa ating mga bills dito po sa 14 days na pagkakakumpay ko dito sa PGH. Patuloy siyang pagpalain ng Diyos at lumawig pa ang kanyang buhay at tumagal pa siya sa kanyang panunungkulan bilang gobernador dyan sa ating lalawigan sa Camarines Norte. Salamat din po sa aking pamilya na sa abot ng kanilang makakaya nagsasakripisyo upang matustusan ang pangailangan ko sa naturang gamutan. At gayon din po sa lahat ng mga kapatiran na nagbibigay ng kanilang mga kusang loob na pagkakaloob, at sa mga kapatiran na walang humpay na ako ay idinadalangin ang Diyos ang gumanti sa inyong kabutihang loob. Sabi nga sa muyang mga Bicolano, Diyos mabalos sa indogabos mga tugang ko. Patuloy kayo niyang pagpalain. At sa makakapanood nito sa aking mga kakilala, kaibigan diyan sa Japan, diyan po sa New Zealand, diyan po diyan sa Vancouver, Canada, sa iba't ibang lugar diyan sa San Francisco, California, Presto, San Bruno, Sacramento, sa lahat ng mga kaibigan kakilala ko diyan ng mga kapatiran sa California, maging kay Sister Joy na nagbigay ng kanyang abot kayang tulong. Ang lubos na papuri, pasasalamat ko sa Diyos ay ganoon na lang dahil kayo ay hinipo niya para kayo po ay magbigay ng tulong sa akin. At alam ko na ang salita ng Diyos na nagsasabing, ang gawin nyo sa aking mga lingkod na kahit sila'y dulutan nyo ng kahit na isang basong tubig ay hindi ko pawawalan ng gantimpala. At yamang higit pa rito ang inyong ginawa, ang Diyos ang gaganti sa inyong bukas palad na pagtulong. Alam ko ako ay nasa simula pa lang ng medyo masilang gamutan. Bagamat stage 4 na po ako sa aking cancer, kung may plano pa ang Diyos na ako po ay gamitin sa kanyang ministeryo tulad ng dati ko nang ginagawa, ay may extend pa ang life ko. At ako'y naniniwala na after ng aking vehicular 2007, na-extend pa ako ng another 17 years hanggang umabot na naman ako ngayon sa bingit ng kamatayan. At kung muli pang extend ng Diyos ang buhay ko ng another 17 years, ito ay ilalaan ko pa rin upang gampanan ang tungkulin ng isang mangangaral ng Ebanghelyo. Subalit kung tapos ng assignment ko at gampanin sa mundong ito, ako ay masayang haharap sa Panginoon na nagpapasalamat at magsasabing, Lord, mission accomplished. At ako'y naniniwala ang tahanang inihanda ng Diyos sa kalangitan ay bukas na bukas at ako'y malayang makapapasok roon. Kung dumating yung panahon na ipahintulot ng Diyos na iwanan ko na ang katawang lupang ito na punong-puno ng sakit para bihisan ng panibagong katawang walang sakit, ay buong puso ko itong tatanggapin at papurit pasasalamat sa Diyos ang aking patuloy na iaalay. Bawat tao ay may kanya-kanyang araw at panahon at taon lang nang ilalagi sa mundo. At habang tayo may buhay na nandito sa mundong ito, piliin natin yaong mabuti at matuwid.
Lahat ng mga bagay na masama sa ating kapwa, wag nating gawin. Kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Diyos, yun ang ating ipamuhay. Lahat ng ayaw ng Diyos, ayawan natin. At kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang gawin natin. Maniwala tayo, ang gabay at patnubay ng Panginoon ay laging sa atin. At kapag tayo ay tumawag sa Kanya, lagi siyang handang duminig. At kapag tayo humingi, handa siya laging bigay. At kapag tayo po ay naghanap sa Kanya, agad natin siyang masusumpungan, sapagkat yan ang Kanyang mga pangako. Kumato kayo, kayo aking bubuksan. Humingi kayo, kayo aking bibigyan. Humanap kayo at kayo makakasumpong. Ang mga pangakong ito na pangipanghawakan natin sa ating buhay, sapagkat ang magulang, ang kapatid, ang kaibigan, ang mga kakilala natin, pwede silang sumira, hindi tumupad sa kanilang mga pangako. Pero ang Diyos, sigurado, siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Isa rin sa kanyang ipinangako sa atin na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya sa likod man ng kalagayan kung ito'y nananalig ako, na ang Panginoon ay kasama ko, karamay ko. At sabi nga doon sa Psalms 23, kahit na tayo ay dumaan sa lilim ng kamatayan, wala tayong katatakutan, sapagkat ang Panginoon ay sa atin. Ang mga pangakong ito ng Diyos ay totoo, at ito'y aking pinanghahawakan. Muli, sa aking mga kapatid, sa iba't ibang lugar na aking narating sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang panig ng mundo, iba't iba man ang inyong simbahan, iba't iba man ang inyong mga kongregasyon, kayong lahat na naging bahagi ng buhay ko ay lubos kong pinasasalamatan. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos at samahan sa inyong mga gawain, lalo na sa mga gawain na paglilingkod sa Diyos, sa lahat ng gawain na may kaugnayan sa Kanyang kaharian. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, at magandang gabi po sa inyong lahat. To God be the glory. Nais ko pong manalangin, at kung nais po ninyo ay makiisa kayo. Mahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa makapanunood ng live na ito, ako'y nananalangin ng biyaya at kagandahang loob po ninyo ay sumagana pa sa buhay ng bawat isa sa amin, sa aking mga kamanggagawa, sa aking mga kapatid, sa mga simbahang aking napaglingkuran, sa mga lugar na aking narating, na mataos pusong umaruga, tumanggap, nagbigay ng magandang accommodation. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo silang pagpalain at lalo pang gamitin sa iyong gawain. Patuloy kang gumawa ng mga mahimalang bagay sa kanilang buhay at magamit ang kanilang buhay sa iyong ministeryo, sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo, sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Bagamat sumasama na ang takbo ng mundo, ang magkabi-kabilang mga trahedya, kalamidad, tagbaha na nakikita sa iba't ibang bansa, gayon din ang patuloy na mga digmaan sa parte ng Middle East, at ang nagigiriang digmaan din dito sa aming sa parte ng Asia. Lord, idinadalangin ko po, kayo po ay patuloy na pumagitna sa sitwasyong ito, maging sa aming pamahalaan, sa gobyernong ito ng aming mahal na Presidente Bongbong Marcos. Nawa, huwag maganap ang isang nakakakilabot na digmaan. Subalit, hindi ang kalooban namin ang masunod, kundi ang kalooban mo, sapagkat ito'y iyon ang ipinanukala noon pa man, na sadyang ang mga ganitong pangyayari magaganap bilang palatandaan na ikaw ay muling magbabalik upang hukuman ang sa daigdigang ito. Subalit ang aking dalangin ay maabot muna ng iyong mga manggagawa, maipalaganap ang iyong salita sa iba't ibang panig, dakod, lugar ng mundo, lalong-lalo na sa aming minamahal na bansa, bago po maganap ang nakakilabot na ikatlong digmaang pandaigdig.
Kahabagan po ninyo, una po ay ang sambayan ng Pilipino na nawa ay marami ang magbalik loob sa iyo at walang maraming Pilipinong mapahamak sa impyerno. Subalit ang kalooban mo ang masunod. Kaya ang dalangin ko po ay patuloy na masuportahan ang pangangaral ng iyong salita upang maraming tao ang mahikayat na magbalik loob sa iyo at makaranas ng iyong pagliligtas. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo ang aking mga kapatid, mga pastor, manggagawa, ebanghilista, misyonary na patuloy na humahayo sa iba't ibang dako ng mundong ito, especially ng aming minamahal na bansa. I-bless po ninyo sila. Huwag pagkulain ko, di bagkus patuloy na tugunin ang lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng kalagayan kong ito, ako'y binigyan mo ng lakas ng loob, tapang, na patuloy na maghayag ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Pinupuri kita, Panginoon, ng iyong kabutihan at kagandahang loob ay masagana mong ipinagkaloob at patuloy na ipagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga taong makakapakinig at makakapanood ng live na ito. Muli, inuulit ko, ito ang unang aking session sa chemotherapy na ginawa na almost 3 days. Salamat sa provision ng Panginoon, sa mga taong kinasangkapan niyang tumulong sa amin, sa aking pamilya, mga anak, na lahat ay ginagawa para ako ay maipagamot. Salamat sa inyo. At loobin ng Diyos, ma-extend pa ang buhay ko at makaganap ako ng gampaning dapat gampanan sa pamilya ko, sa simbahan, at sa mundong ito. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat palagi. Purihin ang Panginoon. Bless everyone, O God. Bless everyone. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aking pagsamot dalangin. Amen. Amen.